nahawakan ng Onyx Philippines ang ilan sa signature picks nila dito sa labang ito. So, alamin natin ano ang magiging sagot ng Papara Supermassive as we head into game number 1. Alam mo, hindi ko na ma-recall actually kung kailan last time ko nakita yung Louie Tigreal combo. Pero kasi alam natin pag nahawakan ni Super Friends yung Louie, matik. Alam mong controlled nila kaagad yung buong laro. Yung level nung Louie pickup ni Super Friends, kahit sino kasama niya, okay lang. Walang problema. Eh ngayon makikita natin si King Kong. Medyo na-delay yung kanyang, ayun na. Ayun yung sinasabi ko, di nakita. Kaka-split screen pa lang, Prince! Sasabihin ko pala sana, baka di siya maka-invade si King Kong kasi mabilis din yung take ni Moji. Kaso Super Friends, ayaw magpalaro ng kalaban. Di ko alam baka ginamitan nung ni Brusco, yung Sacred Hammer. Tapos na-burst ka agad ni Friends. Di natin alam, di natin nakita eh. Ang bilis ayun nanakaw na yung green. Ayan na, nagbabadya na yung King Kong rotation. Ayun na naman, nasa mid lane na naman siya. Sigma patterns. Boom! Sigma pattern, pero this time kumonekta. Binurst down ka agad. Super Friends, nilagyan na ng kidlat. My goodness, walang magta-turtle. Bawal mag-turtle yung Papara sa totoo lang. Hindi talaga pwede. Hindi magle-level 4 si Bloodstedt. Bloodstedt. Lagi ko nakakalimutan. Ang daming T kasi. Oo eh. Tinatanong ko nga kanina kung may silent ba dyan na letter. Baka mamaya mali yung masabi natin. Pero ngayon, nako po. Nag-engage na ang ganda ng pasok doon ni Brusco with the Sacred Hammer. Kahit mismo si Bloodspit, nabigyan ka agad ng Onyx Philippines. Alam mo kung tumuloy-tuloy itong tuloy-tuloy itong eksena na to. Teka lang, si Solo Warrior na naman Okay, teka lang Kirk Sabi ni Kirk, pasalamat ka, wala ka ulti. Pasalamat ka, wala pa akong power. So, ngayon, Midnight, ang current record to beat ay 838. And at this rate, parang pwedeng matay ni King Kong or malagpasan at ma-break ulit. So yun yung pwede nating abangan. Sa mga nanonood ngayon sa comment sections, nakita ko ang dami nagko-comment, kinonfirm na 838 nga. So i-confirm natin sabay-sabay kayo mag-comment, pero may diversion na magaganap doon habang si King Kong nakuha yung purple buff. Ayan na naman sila. Yung automatic invade, naka-timer kasi yung orange buff. Grabe, sobrang galit na galit. Yung Onyx Philippines Flicker Implosion mula kay Brusco. Ayaw nila magpalaro, ingan. Nagmamadali ngayon ang Onyx. Kailan ba sila hindi nagmadali? At ngayon, nangangagaw na nga sila ng buff kahit mismo si Super Friends. Level 6 na. Ang dami nilang kailangan iwasan yung dispersion rotation. Tapos maski yung Queller ni King Kong, 1/4 kagad na HP mo, wala na. Alam mo, if kalaban ka ng Onyx, parang feeling mo, lalo kapag may Louie sila, parang feeling mo dapat lagi mo i-contest yung turtle para maparetry si King Kong. Kasi kapag hindi, Matik. Ilang beses nilang ginagawa to Yung kapag tapos nila mag-turtle, alam nila kung saan nag-start na buff yung kalaban, dun sila nag-TTP kagad. And this time, alam nila na okay, nag-start sa orange yung Joy. So, pa-spawn yung purple buff. Automatic diversion play mula kay Super Friends. Kasi sabi ni King Kong, Prince, tipin mo nga ako doon sa confirm Oo, ganun kabilis Talagang pinamadali nila yung pwedeng snowball na maganap dito sa Onyx Philippines. Level 7. And even si Kirk, ang galing niya mag-manage ng XP lane niya. Nahihirapan mismo si Wasa lumabas sa lane, kaya halos hindi natin masyado nakikita so far yung badang. Lalo yung Novaria, hindi na makaalis sa middle lane. So batal na siya ng bato. Ang sikip ng mapa ng Papara. Nakita mo yung damage ni King Kong sa gatot? Oo. Isang washing lang yun. O isang Queller. Ilan na? Kalahati, almost half na wala kay Bloodspit. Full protection dito sa orange buff. Protektado ng Papara. Yung farm dito ni Moji. Ang tanong, marireturn ba? Okay, makukuha pa rin naman. So kahit paano, malilimit dito yung mga mananakaw ni King Kong. Kasi yung mga green, maiiwan pa rin yan. Para pa rin yan kay The Beast. Nagusto ko yung disiplina ng Onyx Philippines doon. Not necessarily going for the full engage, pero putting in a pressure as King Kong. Pumasok na nga doon, naiipit na si Xiao and si Kelra magpipick up ng kill. Hinampas na lang yung Hinampas na lang si Xiao. And ngayon, even though hindi naman si King Kong nakakuha ng kill, pero this allows Kelra to have an amazing early game with an Iritel na already is a winning matchup para sa Onyx Philippines. Hindi na nila kailangan masyadong intindihin dito yung Granger kasi pwedeng habulin niya ni Kelra sa mga susunod na skirmishes. Moji medyo nakakasabay naman, level 7. 1 level gap pa lang, may diversion, pinadala na. Kung sino-sino na pinapadala dito ni Super Friends. Ngayon si Kirk, mamaya pwedeng si Brusco kahit mag-isa Nako, nabigyan na naman dito si Xiao. Maganda po si Moji Moji pwedeng pumasok with electrifying beats at nabigyan din naman si Kelra. Glimpse of hope na naman para sa Papara Supermassive. Pero Onyx Philippines, madali ang transition dito sa Turtle. Grabe si Moji, abangers pala. Inabangan yung possible skirmish sa may top lane.
And malaking kill yung nakuha niya. It's Keldra, kaso ang problema si King Kong. Hindi pa ginagagalaw dito ng Papara Supermassive. Hindi pa siya nagagalaw. E ngayon tapos na tayo sa post. 5-minute mark. Hindi pa tapos na yung post. Nasa post. 5-minute mark na tayo. Si King Kong pwede na mag-take over ng lanes. So dito talaga magsa-snowball yung Suyu. Pa-level 10 na by the way. Level 10 na. May concede pa. Galing kay Brusco. Oy! Namatay ang mga Jerks! Grabe ka na doon, Blastvet. Ang ganda ng super instincts din niya. Pwede nga ata nila paikutin, pero sabi ni Super Friends, matatakasan din naman yung AOG. Kuya mo, Brusco. Pati yung pre, sa sobrang gigil yung Onyx, pati yung hangin, inaway ni Brusco, pre. Kailangan niya awayin eh. Kalaban kasi ng kitlat yung hangin. Tama naman. Hindi ko alam kung totoo yun, pero actually, parang alam ko, kakampi nga niya yung hangin eh. Kasi lumalakas yung kitlat pag mahangin eh. Pero sa case na yung kanina, kalaban ni Brusco yung hangin. Ganun sila yung, di ba naalala mo nung SPS din? Ano? Well, SPS naman to. SPS din to eh. Pati yung sarili nila, kalaban nila sarili nila. Tama, kasi napapansin natin, inaagawan mismo nila Prince si King Kong ng farm minsan. Oo, tapos ninakaw pa yung Savage, diba? Oo, so sila na mismo nag-aaway. Tama, alam ko nagdabog ka nun eh. Oo, nagwala ako dun eh kasi... Pang monthly... quota niya yun. Hindi monthly yun, weekly yun. Monthly lang. Monthly lang, boss. Sunod-sunod yung... Monthly lang. Malay mo. Kasi yearly eh. So ang next ng monthly. Oh, pero parang ang next target dito ni King Kong ay si After Dark. Oy! Ang ganda ng tonto ni Blastvet. Munti ka na ito si King Kong, pero parang hindi pa sila tapos. May diversion sa likod! Hindi, pinadala lang si Kirk. Sabi niya, Kirk, mag-clear ka doon. So, larang quarter ka, diba? Akala ko naman may diversion na magaganap. Okay, Onyx Philippines still holding on to a 4.7k gold lead. Ang dami ng action na nangyari. Third turtle pa lang ang magsuspawn ngayon. And Onyx Philippines continuing to put a lot of pressure, especially sa center ng ating mapa. Let's see kung Papara Supermassive magko-contest, especially since alam nilang walang diversion. In fairness, maganda yung pagprotekta ng Papara sa jungle dito ni Moji. Hindi basta-basta nakaka-invade si King Kong. Ayun lang, naka-retry. Na-retry ni King Kong, tapos sa kanya pa yung pagong. Level 13. Level 13 ga. Medyo late ng konti to. Kailangan niya na maraming kill. Kasi yung game kahapon, daming wipeout eh. Okay, may diversion si Prince. So pwedeng mangyari. Tignan natin. Wala. Gusto niya mag-farm. Okay, mag-farm na lang muna. Sabi ni King Kong, ayaw lumaban ng kalaban. Sige, yung minions na lang pa-farmin ko. Okay. Ay, si Brusco nakakonsili. Sa likod! Andiyan na nga yung implosion mula dito kay Tigreal. Pero tutumba pa rin naman si Brusco. And Papara Supermassive, magandang re-engage. And hindi nakaharap ng next na setup dito yung Onyx Philippines. Pero joke lang, may diversion sa baba. Pero wala doon yung Papara Supermassive. Nakaiwas sila sa onslaught ng Onyx Philippines. Ang ganda doon ng intentions ng Papara Supermassive and execution as well. And at the same time, na iwasan nila not just yung potential kill from the implosion na sinetup ni Brusco, pati na rin yung diversion. So far, alam naman natin na mag-scale up din eventually itong si Xiao pati si Moji. Kung ma-continue lang nilang maiwasan yung aggression na ginagawa ng Onyx Philippines and at the same time ma-depensahan din later on yung inhibitor turrets if hindi sila makaka-contest sa Lord. Maaaring may pag-asa pa sila pero medyo masakit ka na, Kuya Kelra. Grabe, isang first skill, second skill lang yun. Nawala yung buhay ni Xiao. And nasan si King Kong? Nasan si King Kong? 8:30, 8:31, 32, 33, 34, 35, 3 seconds, 36, 37, 38! Okay lang yan. Okay lang yan, King. Okay lang. Pero okay si King may dito. May pinapatay siya doon sa taas. Oo. Okay, pinapasok pa rin ni King Kong. Isang queller na lang pwedeng tumama pero hindi na nila matutuloy. Blastvet ngayon, ang ganda ng taunt para mapigilan itong si King Kong habang mag-aagaw na naman sila ulit ng orange buff. Onyx Philippines on a roll again habang si Kirk talagang pinapahirapan. Etong si Wasa. Alam mo ang pwedeng mangyari kasi sa Papara Supermassive. If maganda din naman yung pwesto nila sa Lord Take, pwede kasi maging X-Factor yung badang eh. Yeah, yung lockdown dito kay King Kong at kay Kelra. Lalo pat wala naka-purify no, sa side ng Onyx Philippines. Pero ang kailangan din isang isipin kasi dito ng Papara Supermassive, yung follow-up. Yes, meron kang Granger, meron kang Joy, meron kang Novaria. Kaso may Amazone. Yung Onyx Philippines pwedeng harangan ni Kirk Latin eh. By the way, 921 ata, nag-level 15. Pa-confirm guys. 9 minutes pa rin. Ayun, sa mga nanonood sa mga social media platforms or sa YouTube, pa-confirm na lang kung anong minute. Dati, no, pag nakakita tayo ng nag-level 15 si King Kong, nakaka-miss na yung level 15, 9 minutes. Tumaas na yung standards natin. Ngayon parang, okay, 9 minutes. Ay, okay. Si Moji naman ata yung gusto puruhan dito. One more hit pero makakatakas pa rin. Ang ganda din ng pagkasa ng Kumo doon ni After Dark. AOG! AOG! Ito na yung counter attack coming in from Papara Supermassive!
Basta combo coming in from Wasa at si Super Friends ang kanilang mabibigyan. Fortunately, meron din silang revitalize para walang mamatay sa Papara Supermassive. Magaganda yung mga tinitake na skirmishes dito ng Papara Supermassive, lalo kapag nakakahanap sila ng way to re-engage against Onyx Philippines. Pero now, hawak na ng Onyx ang Lord and pwede na lang gamitin to para linisin yung mga outer towers. Hindi rin talaga biro itong Papara Supermassive. Usually, pag ganyan na yung lead ng Onyx Philippines, may Lord pa sila. Parang yung mga teams na nakakalaban nila, subjected na lang dun sa kanilang base. Pero teka lang, si King Kong may pinasok! Si Brusco galing sa likod. Ang ganda ng setup na palayo si Moji, pati na rin si Xiao. Wala pa rin ang mga mamatay. Pero si King Kong, sabi niya, teka lang, wala kang takas ngayon. King Kong the Beast picks up another. Pumasok pa kay Wasa and picks up a double. Grabe, Blade Surge. Queller sa likuran para maabot niya yung Granger for the Soul Saver. And hindi pa siya natapos. Pinasok pa niya yung badang. And sinabi mo kanina, may problema dito. Yung potential badang answer ngayon, non-existent na siya para sa Onyx Philippines. Habang si Kirk ngayon, talagang inalayan yung Lord. Kumakapit si Kirk sa Lord. Maki-clear out na naman ng Papa Supermassive. Pero wala na sila mga Holy Shields na natitira. Wala rin pa si Wasa. Minions out to the bottom lane. Si Keller nag-tower lock sa inhibitor. Titignan natin kung makakasetup ito si Wasa. Ginamit ang ating AOG at naipit si Kuya mo Kirk. Magaling mag-punish ng Yung Papara Supermassive. Nakikita nila yung mga maliliit na butas, yung mga misplays. Dapat pangalan nila Papara Super Punish eh. Tama. Tama, no? Baka Papara Supermassive Hole. Oo, pwede. Kasi yung maliit na butas mo, palalakihin nila. Palalakihin nila. And again, wag natin kalimutan, Joy po yung hawak ni Moji pag nakakuha yan ng... Tsaka Nubaria. Tsaka Nuvaria yan. Pag umabot tayo ng late game, medyo makakabahan ulit tayo katulad ng naramdaman natin ng kontra TLID. Pero Onyx Philippines still has a good hold over the game. That's, hindi ko na makita yung gold did. 8.9 pa 19 na. Ang problema lang ng Papara talaga dito is yung Hilda, honestly. Even though napatay nila si Hilda at that moment, yung pag-frontline pa rin ni Kirk, pwede pa rin niya cancelin si Moji sa kanyang electrifying beats. Pero ito si King Kong, tingnan mo, Queller pabalik para mag-dash pa harap. Tapos sino-sever niya and di pa siya natapos. Grabe. Sino-sever ba niya yung Granger? Tapos may soul-sever siya ulit? Parang hindi ata. Parang hindi pa. Hinampas lang niya, no? Hinampas lang niya. Grabe naman si King Kong. Sabi niya, di mo deserve. Hindi mo deserve eh. Ayoko mag-sure kill kasi kahit sure kill na yun eh. Oo, kumbaga, pangalawang beses niya ginawa sa Granger yun eh. Hinampas niya lang last hit. Tapos ganun nakasakit eh, no? Imagine, gusto ko yung item build dito niya, no? May Sky Piercer nga itong si Xiao. Ito na yung mga reasons bakit na kahit sobrang highly picked ang Granger, hindi ganun kataasan yung win rate kasi again, medyo Sky Piercer dependent din and with this KDA, medyo mahirap at hindi sulit iyon. At the same time, gusto ko lang i-comment si Brusco yung sa play doon sa orange buff kasi ang ganda na sana ng huli ni Wasa tsaka ni Bloodsped. Pero dahil sa ginawa niyang conceal tapos implosion, doon mismo kay Moji tsaka kay Xiao, hindi naka-counter kagad yung Papara. Supermassive! Brusco na naman! Kakasabi mo lang, inulit na naman ni Brusco ay may diversion pa. Doon sa ilalim ng implosion. Nakalabas din si Bloodset pero si King Kong nasa likuran. And pati na rin si Kelra. Inuubos yung mga members sa harap ng Papara Supermassive. King Kong nakikipaglaban sa dalawa. Kaya ba niya? Pero nandito na si Mr. Frontline. Solo rank warrior para sa kanyang mga kakampi. Hinarangan niya rito yung mga papatay kay King Kong. Pero yung snipe mula kay After Dark ay naging sapat pa rin para mapatay si King Kong. Isa na lang ang natitira dito. Bloodspet, kaya mo bang dumepensa kay Kelra? Para Supermassive, may mga tori pa sila dito. Si Kelra, tamang trabaho lang. Naalala niya ganito yung ginawa niya ng M6 tower lang. Tower lang, naalala ko yun nung di siya napansin may malaking clash. Dahil doon nakauwi sila ng World Championship. At ngayon ang ganda again ng punish doon ng Papara Supermassive. Pero nakikita din natin na kahit may mga execution na ganun yung Papara Supermassive dahil sa laki ng kalamangan ng Onyx Philippines, parang halos nagiging non-existent yung nagiging efforts nila. Pero let's see kasi again, second Lord up for grabs. Wala na silang inhibitor doon sa gitna pati sa opposite lane. Paano kaya nila to papalagan? Medyo mahirap kasi kailangan nila makaharap ng magandang pick-off. Especially sa mga damage dealers ng Onyx Philippines. Kaso yung implosion is ibang problema yan. Tsaka again, si Kirk, no? Na nandun lang sa unahan diversion. Saan pumunta to? Doon sa may bandang kalawa. Si Kelra, yung pinadala. Baka makita si Xiao dito. Heavy crossbow. Oy! Nanakaw yung Lord! Amazing retribution mula kay Moji. Pero mauubos ata Onyx Philippines. Nandun na si Kelra sa likuran. Nagwawala na ang gold. Standard double kill for the Iritel. Meron pa siyang damage out dito pero wala siyang sprint. Di man niya mahabol. Yung ibang members dito ng Papara Supermassive pero tower lock lang para kay Kelra. Gusto lang naman nila maubos yung mga tore. Pero yung Lord lumabas na. Mabilis lang din naman to. Bloodspet. Grabe yung duality damage dito ni Super Friends. Hindi pa nila napatay yung Gatot Kacha pero tumumba na si Wasa and tower lock for Kirk.
Solo rank warrior doing solo rank things. Sabi niya mag-tower lang kayo, hoy! And Onyx Philippines will secure the victory in game number 1. Isa na namang classic na inyo ang Lord, pero amin ang panalo. Ang ipinakita sa atin ng Onyx Philippines dun sa game number 1. Wala na silang ibang nakita. Dinire-diretso na lang nila kahit yung Lord napunta pa sa kabila. Grabe yung final play. The decision to send out a Kelra with a diversion doon sa likod. Yun yung naging yun yung naging key moment na kahit nakaset up si Brusco, ang ganda ng counter doon ng Papara Super